Magandang umaga po, Team Ruel Lipat, Team Kapuso, Team Obi, sa mga manonood, kabayan. Ayan, nandito po tayo ngayon sa ating run number 13 sa ating 250 miles run challenge. So, last Friday hindi po tayo nakatakbo. So, ngayon ay Friday na uli. Takbo na tayo. Okay, so samahan niyo po ako. Ito po ay nag-average po ng 1 hour per run. Tingnan po natin kung madadagdagan ngayon. Ang panahon po ay medyo kulimlim, may konting ambon, kaya mas maganda dahil presko, hindi masyado mainit, di tayo papawisan, mas makakabilis-bilis tayo ng takbo. Tsaka medyo late na tayo sa ating 250 miles run challenge. Kung ako po ay nag-average ng 4.5 miles per hour, meron na po ako sa 12 runs ko. Siguro meron na tayong mga 70 miles, ano? Ayan. So let's go. Samahan niyo po tayo. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit all the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. So inaanyayahan ko rin kayo na sumali kayo sa ating 250 miles run challenge dahil nga ito po ay exercise, healthy sa katawan, tapos mananalo pa tayo ng mga prizes. Okay, buksan na po natin yung gate. Sa pagtakbo po natin guys, may napansin tayo ngayon, kasi umambon-ambon nga, ay mayroong rainbow. Pare, ayan, dito tayo sa road, barangay road lang ito, barangay road. Maliit lang nga ito, nasa 4 meters lang. Kaya pag nagkakasalubong po yung mga truck, nagkaka-traffic. Okay, so good day para sa ating exercise. Ikot tayo dito sa dati nating likutan, at para mabigyan kayo ng update sa ating diversion na ginagawa. Magaganda na po yung bunga ng palay. Doon sa may part doon ay may mga na-harvest na using harvester. Magandang technology po yan. Pagsalang po nung machine na yun ay paglabas ay palay na, sinasako na. So less job, konti ang pakakainin na worker. Uupa lang sila ng mga lalaki na pwede magbuhat ng palay. School pa rin pala, ay pasok pa rin ang mga estudyante. Diba? Takbo lang tayo. Magaang po ang ating ngayon. 2 weeks ago na ang ating huling takbo. May nahulog dito ng miracle fruit. Ang daming nahulog. Almost tinatapon lang. Sobrang dami. Hello. Okay, let's go. Wow, daming bunga ng mangga, boss. Daming magbunga ng mangga. Okay na. Ayan, nasa rice field tayo ngayon, tumatakbo. Good news sa mga magsasaka, marami po silang harvest. Nakita niyo po yun, yan, mga harvested na yan. So siguradong marami po silang produkto, palay. Yan, sa may lulong part na yan ay nagsisigana sila. Yun po mga dayami po, sinisigaan na po yan para wala masyadong damo pag panibagong tanim ulit, wala masyadong dumi. Okay, so tuloy-tuloy ang takbo natin. Dito pa rin tayo sa diversion, papunta na tayong Santa Cruz. Dito nyo makikita yung may nilagay na poste ng stop look. Ang lisen, wala na po yung lisen. Opo, kumusta po kayo, tay? Kumusta po? Maray man. Kayo po yung nagtatanim dito? Kayo po ang magsasaka?
kami na. Opo, ayan. Dahil nabawi ko na ito eh. Mabuti po, nabawi nyo na. Meron sigurong umagaw sa inyo, ano tay? Magandang umaga rin. Magandang umaga rin. Kumusta po? Kailan po kayo magpapaani? Baka first week ng April. First week April, malapit-lapit na. Yung sa kabila pong mga naani na, okay na yan. Hindi yan sa inyo. Ay, ito lang ako. Buti po, binababantayan nyo sa mga ibon, ano, kosta. Yan yung mga kusta. Oo, dami ang kosta. Uubusin yan. Ay, hindi naman mauwi. Hindi naman kaya ubusin na. Kaso bagay. So magandang morning ulit sa inyo tay. Oh, morning din. Hanga po ako sa inyong kasipagan. Kahit po may edad na ay nagtatrabaho pa sa bukid. Ay, nag-exercise. Exercise. Apo. Dahil kung sa edad kung yan na Ilan na po edad nyo tay? 79. Aba, matibay pa no. Yung iba hindi na nakakalakad. Ha? Yung ibang 79 hindi na nakakalakad. Ay, kung hindi ka mag-exercise, wala na, inutil ka na. Opo, hindi mo na ilakad-lakad yung katawan, ano. Higa na lang ng hihiga. Kailangan ng katawan natin Opo. na tumatanda na exercise. Ayan po, mga ipayo po sa atin si tatay. Pakinggan po natin. Yan. Kailangan po exercise. Yan, Ako nga po ay nag-exercise. Pwede po kayong sumali dito sa run challenge, yung pagja-jogging. Hindi na. Hindi na kaya. Sawa na ako sa kajajaging nung nasa Air Force ako. Opo. Militar ako eh. Opo. Yan namatay na pati. Yung si General Ramos. Opo. Yung Sabado, kasama ko yan sa Camp Aguinaldo na jogging kayo. Doon po kayo naka-duty sa Philippine oo. Air Force, Camp Aguinaldo. Kaya yung mga kapwa niya General, kakantyawan niya po talaga niya kayo. Hindi na sila makatakbo. Bata pa ninyo, naglalakad na lang kayo. Mag-jogging kayo. Oo nga po. Yan ang panin General Ramos. Oo nga po, buti nga po si General Ramos ay buhay pa, no? Matibay pa. Matay na. Namatay na po ba si Matay na. dating President Ramos? Ayun, nandito na po tayo sa highway at medyo pawis. Pero tigil muna dahil mulan po. Basa po yung daan, no? So medyo katitila lang ngayon. Yung ambon-ambon na lang. Tumigil muna tayo sa isang may bubong. Ito may bubong na bahagi dito sa may pero maya tatakbo na ulit tayo para tayo makarami ngayong araw na to. 7:30 AM na po. Hindi umiinit ngayon, no? Dahil marami makapal yung ulap po dun sa bundok. Ayan guys, update ko lang kayo kay Ate Helen. Si Ate Helen po ay pag binibipo ko siya ay 90/60. So, manipis po kasi yung pangatawan niya. Pero masabi lang natin siyang low blood. Kasi yun daw kanyang ina-stroke ay low blood, mababang dugo. Kaya alagaan na lang natin si Ate Helen. Pagkain, nanawagan po kasi mga kapatid niya. Supportahan po siya sa pagkain, sa personal hygiene, paliligo, therapy, saka family support. Kailangan niya po ng kasamang companion. Sana po ay tuluyan ang gumaling ang ating Ate Helen upang sa gayon ay makita naman niya yung kanyang mga anak na nandun po sa Sorsogon. Yan po yung promise ni Sir Well Lipat sa kanya. Siya po ay gagaling po siya sa kanyang mga anak upang sila po yung magkaroon ng reunion, kita-kita at magkasamang muli. Kaya hanggang sa muli, takbo na po muli tayo. At later on ay pupunta ulit sa Ate Helen upang siya po ay ma-therapy. Okay guys, bye-bye. Takbo ulit tayo guys. Hello, dito na po tayo sa Alamedalya. Wala po tayong tubig na baon. Kaya as usual, dito po tayo inom sa ating shallow well o poso. Ayan, nakita ko sa inyo. Malinis po ito, itong tubig dito. Iniinuman po ito. Ang lakas ng tubig. Meron tayo. Okay. Habol tayo sa ano guys? Sa init. Tumatas na uli ang init kaya
Palisan po tayo dito sa may poso. Direksyon na ulit ang takbo natin. Nakaka 3 miles na tayo. Kaya konti na lang ay maabot na natin yung ating kota. Good for exercise po yan. 4 miles. Tuloy lang tayo sa pagtakbo. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong maisa na sobrang kapal. Ekta-ektar yung maisan po ito. Dito po sa medyo pabundok na po ito ng La Medalla, Barangay La Medalla. Sobrang kapal po niyan. On top of that, may nyug, may nyugan. Kaya may silbing lote. Kahit wala pa pong tanim yung mais, ay nakakapag-kopra. Maraming na-harvest na nyug. At the same time, pag ani naman ng mais, pwedeng palitan nila ng kalabasa itong lupa. Kaya kita nyo naman, talagang tubong-tubo po dito ang may-ari ng lupa. Karaniwan naman po niyan ay 50-50 ang kikitain. Aalisin po yung puhunan, labor, mga feeds, yung mga abono. Tapos ang kikitain naman po ay hatiin ng may-ari at ng nagtatanim. Ganun po. Yun po yung karniwan. Iba naman po ay 60-40. Depende po sa usapan. Ayan, itong kabilang part ay kalabasa naman ang tinatanim dito. Makita niyan. So yun nga, nakausap ko po yung doon sa may Santa Cruz. Binibilang ko ng darak. Meron daw po silang darak later. 900 po isang sako. So imagine guys, nung nag-umpisa po ako mag-alaga ng baboy 2021, nakabili pa po ako noon ng 400 per sack. 50 kilos ang darak. Ngayon ay double up po yung kanyang price. Kaya konti na lang halos ang kinikita ng mga magbababoy tsaka na mga manukan, pato, dahil nga sa feeds malakas din ang mubos. So ito guys, medyo pabalik na tayo sa ating lugar. Kaya tuloy lang sa pagtakbo, may hit na natin ang ating 4 miles na target. Okay, takbo tayo. Yo! Tapos na po tayo sa ating run number 13. Natapos natin ang kota natin na 4 miles. So naka 4.02 miles. Inabot kasi tayo ng ulan. Kaya yung 3.9, dito na lang po ako nagpa-ikot-ikot sa bahay. So nabuo po yung 4 miles, 0.02. And meron tayong time na 1 hour 33 minutes. Okay, so see you sa ating run number 14. God bless po. Ayan. Sali po kayo. Highly recommended. Sir Will Lipat. Saludo po kami sa inyo. Walang sawa po ang pagtulong nyo sa mga nangangailangan.